kalooban ni Jesus na magsakripisyo para sa ating lahat. Kaya, sabi mo sa katabi mo, huwag mong baliwalain si Jesus. Dahil wala nang kapatawaran para sa iyo. Wala nang sakripisyo pang pwedeng ihandog para sa iyo. Kung yung pinakamataas na sakripisyo na ginawa ni Jesus ang tatanggihan mo sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal kita at ayaw kong mapahamak ang buhay mo. Kaya huwag mong baliwalain si Jesus sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. He bled when he was in his agony at the garden. He bled when he was flogged or scourged. He bled when he was struck on the face with fists. He bled when his beard was pulled out. He bled when he was crowned with thorns. Kaya yung mga alalahanin mo sa buhay mo, yung mga takot, pangamba mo, kapag tatagumpayan mo na dahil si Jesus ay nagtibis ng kanyang dugo nung siya ay koronahan ng kanyang tinik sa ulo. He bled when his hands and feet were nailed. And lastly, he bled when his side was pierced with spear. Nagtibis siya ng dugo noong siya ay tinusok sa kanyang tagiliran. Hindi po ito, kinitiin kita, hindi yung gano'n ha. Hindi yan yung iniisip natin na yung sundalo ay basta lang, alam niyo ano, tinest kung buhay pa siya or hindi. Merong premise na hindi naman talaga crucifixion yung kinamatay ni Lord eh. It was the rupture of his heart. Imagine po niyo ang taas ng cross sa Golgotha. Yung sundalo ay nasa baba. So yung direction ng piercing ay pataas at paslan to the direction of the heart. And that explains why his body poured out water and blood. Amen? Hindi lang dugo, pati tubig. Yung tubig galing sa lungs, yung dugo galing sa puso. Amen? His heart was ruptured. His lungs was ruptured. O sabi naman yung iba, di patay na yan kasi binali yung mga binti na dalawang magnanakaw. At dahil sa nakita, patay na siya, hindi na binali, tinusok na lang. Pagpalagay ng patay na yung kanyang katawan, yung dinobble dead pa. Amen? His heart, his lungs was ruptured. Same with his feet and hands and head and face and back, the entire body. Ruptured. Shed blood for us. Kaya nga, yung thing natin ay saved by the blood of Jesus Christ forever. It was the blood of God, sabi ng Hebrews 13:20. It's not an ordinary blood. It's the blood of the Lord Jesus Christ, the Son of God, God the Son, who sacrificed Himself for us. So sa tuwing meron kang tukso na magreklamo, alalahanin mo yung ginawa ni Lord para sa iyo. Sa tuwing iniisip mo na okay lang, na baliwalain ang gawain pagsamba, gawain pananalangin, o gawain paglapit kay Jesus, isipin mo ginawa ni Lord para sa iyo. O kung iniisip mo na hindi naman ganun katindi yun, at kaya kong iligtas ang aking sarili, kapatid, yung kasalanan mo, hindi ka kayang iligtas. Only the blood of Jesus Christ saves forever. Ano pa ka na natin ang Panginoon? His heart was ruptured. His lungs was ruptured. Kaya merong blood and water. Yung tagpong yun, it drained out everything inside the body of the Lord.
tumigis lahat. Tubig man o dugo man, itinigis niya para sa atin. Amen? Tanungin man kita rin, nakikita mo ba si Jesus? Nakikita mo ba yung ginawa ni Jesus? Tanungin mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. And going back on Hebrews 9, kaya sabi ko, according to the law, almost all things are purified with blood. Kaya anong pangarang kinokondisyon na yung isip nila sa pamamagitan ng mga anino, ng mga bagay na darating na sa pamamagitan lang ng dugo, maaaring matubos ang kasalanan ng tao. Sa pamamagitan lamang ng dugo, maaari tayo mailigtas. Sa pamamagitan lamang ng dugo, maaari tayo malinis sa lahat ng ating mga karumihan. Sa pamamagitan lamang ng dugo, maaari tayong maging banal. At lahat ng yan ay binigyan ng katuparan ng ating Panginoong Jesucristo, Diyos, tunay na Diyos, nagkatawang tao, para tayo ay iligtas at iahon sa kadiliman, sa dagat ng kasalanan, sa walang hanggang kaparusahan ng kamatayan. Amen? Amen? So ngayong umaga, anong gagawin mo kay Jesus? Tapos na, sabi ni Lord, ginampanan na niya, tinapos na lahat, subalit hindi mo yan mararanasan kung hindi ka lalapit sa Panginoon sa Kristo. Hindi yan magkakaroon ng katuparan ang kanyang gawain pagliligtas, pagtubos, pagpapaging banal, pagbabago ng iyong buhay, pag-ahon sa iyo sa kadiliman, at maging sa dagat-dagatang impyerno, asupre at apoy, lawa ng apoy, hindi mo yung tatamasahin kung hindi ka lalapit kay Jesus, magsisisi sa iyong mga kasalanan, kung hindi mo tututuhanin ang naisuko at idiboto ang iyong buhay kay Jesus.